Grabe itong majority leader na si Francis Tolentino. Ito hong kumandidato na senador muli noong nakarang eleksyon at natalo naman. Kanya hong pinaninindigan talaga na pag natapos daw ang June 30, tapos na ang 19th Congress, hindi na daw talaga pwedeng talakayin pa itong impeachment ni Sara Duterte. Grabe ang kanyang paniniwalang ito. Hindi ko alam kung yung kanyang pinagugutan, pero sinasabi daw yun na saligang batas. Taliwas sa sinasabi ng maraming abogado na pwedeng talakayin sa 20 Congress. Ito, pakinggan nyo yung kanyang paliwanag. Wala na tayong pag-uusapan. Pero hindi po. Opo. Go ahead. Po, mahirap ipaliwanag itong saligang batas. Kasi po, yung impeachment case, ay kalakip po yun sa kapangyarihan ng 19th Congress. Opo. Ang nag-file po noong impeachment case ay yung House of Representatives 19th Congress, final po sa Senate 19th Congress. So yung sinasabi po nung iba, yung opinion yung iba, na ginagalang din natin na pwede raw mag-carry over, lumipat, ay para sa akin po ay mali. Bilang isang constitutional law professor din po, ay hindi ko po alam kung saan nakuha yun. Dahil professor pa pala ito. Tinitingnan ano kaya kinabukasan ng estudyante sa kanya? Tinitingnan ko rin po at ilang beses ko na rin pong nakita ang ating saligang batas. Ating saligang batas po ay merong halos 21,000 na kataga, 21,000 words. Wala po akong makita ron na salitang carry over. Yung tungkol po sa accountability kung saan nandun yung impeachment section 1, 2, 3 yun, 1, 2, 3, 4 Opo. ng Article 11 ay 1,530 words. Wala naman po na nakalagay doon na carry over. So yung nangyayari po ngayon ay mga palitan po ng mga opinion. Pero kung titingnan po natin sa saligang batas, wala naman pong sinasabi doon na yung pag hindi natapos ay sasaluhin noong susunod na kongreso. Ang lahat po ng transaksyon, business ng isang kongreso ay namamatay pag nagtapos po yung kongresong yon, at yun po ay sa June 30, 30. Although yung aming Senate year adjournment ay June 13, 13. Wala pa. Ayan, so ayan ang kanya sinasabi. Pero nakalimutan at hindi pinaliwanag ni Tolentino, abogado pa naman pala siya. Abogado siya at saka professor para siya ng law. Ang kanya sinasabi, tinuturo sa mga estudyante, walang ganon. Yung impeachment ay hindi pwedeng talakayin sa susunod na Congress. Ay itong impeachment na ito ay sakop pa ng 2025. Kasi nadala sa kanila ang article of impeachment noong February. At February din ito, ginawa ng Kongreso at na magreklamo at na-file ang article of impeachment. So 2025, ang pagtatapos ng 19th Congress ay ngayong buwang ito na 2025. At ang next Congress, 2020, ay sakop pa rin ng 2025. So pasok dun sa 1 year. Kasi sa isang taon, isa lang ang impeachment. Pero hindi naman sinasabi na bawal talakayin sa dalawang kongreso na magkasunod ang isang impeachment. So taliwas po yung kanya sinasabi. At hindi rin niya ipinaliwanag, mga kaibigan, na iba ang legislation. Ang impeachment ay hindi legislation. Ito ay obligasyon under 1987 Constitution na i-trial. Iba ang trial kaysa sa legislation. Ang legislation, mag-file ka ng panukalang batas, resolution for investigation in aid of legislation, or oversight function, investigation, and aid of legislation. Iba yun. Yung in aid of legislation or paggawa ng batas, talagang pag natapos ang Kongreso, tapos na yun. I-refile yung mga proposed bill na hindi natapos. Yun, totoo yun. Pero hindi kasama ang impeachment. Ang impeachment ay hindi paggawa ng batas. Ang impeachment ay obligasyon dahil yan ang utos ng konstitusyon na i-trial kaagad-agad pag natanggap ang article of impeachment. Bigyan ng panahon ang impeachment trial. Yun ang sinasabi ng saligang batas. Pero pinipilit nitong majority leader, nitong patapos ng Kongreso, napakabigat po ng majority leader. Yan po yung nakakalendar. Kaya pala hindi nakakalendar yung topic. Kaya pala hindi pinag-uusapan yung impeachment kasi ayaw niya. Dahil ang paniniwala niya ganon. Tapos na ito,
pag natapos itong 19th Congress. Next Congress wala na. Pati siya wala na sa next Congress kasi natalo siya noong nakaraang eleksyon. Kaya pala siya natalo. Mabuti na lang. Pasintabi na, attorney. Nagpakilala pa siyang law professor. Kung ganyan naman ang paniniwala mo na hindi pwedeng talakayin ang impeachment sa next Congress, teka muna, anong matutunan ng mga bata? Pasintabi na. Delikado yan. Yung mga constitutional lawyer, tulad ni Attorney Cayosa, former president ng IBP, Attorney Christian Monsod, na isa sa gumawa ng saligang batas, sinabi nila pwede. Maraming abogado ang nagsabi at marami ring Associate Justice ng Supreme Court ang nagsabi pwede talakayin ito sa next Congress. Pero itong mga senador na abogado, iba ang paniniwala. So, tiyaga lang po tayo. Ako naman po bilang mamamahayag, bilang vlogger, political vlogger, ay atin hong pinapaliwanag sa abot ng ating kakayanan. Base sa ating pinanggugugutan, ano ang kapangyarihan ng Kongreso, ano ang kapangyarihan ng Senado, ano ang kapangyarihan ng taong bayan, ano rin ang kapangyarihan ng saligang batas. Ganun po kasi. Paano malalaman ang katotohanan kung walang trial? Gusto niyo tapusin nang wala pang inuumpisahang trial? Nasaan ang katarungan? Uulitin ko. Hindi lang taong bayan na kinakatawan ng Kongreso, kinakatawan ng mga district congressman at ng mga party list organization, party list law na taong bayan ang biktima rito na siyang may-ari ng pera hinahanap. Pati si Sara Duterte ay hindi niyo binibigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang panig. Bakit pinagtatakpan ng ating mga senador sa mga technical at legal term na yung sinasabi? Lahat tayo may opinyon, pero sana yung ating opinyon at sinasabi, yung ikabubuti ng nakakarami at ikabubuti ng pagrespeto sa batas. Pero kung yung inyong opinyon, meron kayong pinagtatakpan, nakakaduda na meron kayong pagkabayas, katulad ng mga senador judges na siyang dapat maghawak, mahirap yan. Mahirap yan. Bigyan natin ng karapatan ang mamamayang may-ari ng pera. Bigyan natin ng karapatan ang mamamayang nawala ang public trust. Ang 1987 Constitution Section 11, ano ba nakalagay doon? Public office is public trust. Paano magtitiwala ang taong bayan kung ganito ang inyong galaw? Paano? Kayo pagkakatiwalaan. So, kaya nga mukhang ang akin hong tingin dito yung sabwatan ng Senate President at Majority Leader ang dahilan kung bakit na-dribble, bakit napakatagal until now hindi pinag-uusapan ang impeachment trial. Kasi ganyan pala ang paniniwala. Tolentino, Majority Leader, abogado. Escudero, Senate President, abogado. Ayan ang nangyari sa atin. Bitin na bitin. Pagkatapos yung mga ibang senador dyan na pro Duterte ang ginagawa, nagdadrap na resolution para patayin ang kasong ito. Hindi ho bibigyan ng pagkakataon ng mamamayan. Paano magkakaroon ng public trust? Public office is public trust. Dapat ang public official pinagkakatiwalaan. Paano kayo pagkakatiwalaan kung ganyan? Please like, share, subscribe, and follow sa ating mga channel.